Mag-umpisa tayo sa isang simpleng tanong. Gaano mo kalalim na naiintindihan ang love ni God? Hindi ito tungkol sa pansamantalang feeling, okay? O isang konsepto na naririnig lang natin sa mga churches. Ang tinutukoy ko ay ang matatag, personal at life-changing na pagmamahal ng Diyos sa atin. Hi, this is ZS. Ngayong araw, pag-usapan natin ang love ni God. Isang love na hindi lang nagliligtas kundi nagpapanatili at nagbabago at nagbibigay ng kasiguraduhan sa atin para sa eternity. Sinasabi sa Bible na ang love ni God ang foundation ng relationship niya sa atin. Sabi sa 1 John 4 verse 8, God is love. Ang love ay hindi lang ginagawa ni God. Ito mismo ay kung sino siya. Lahat ng ginagawa niya ay nagmumula sa kanyang pagmamahal. Sa John 3 verse 16, mababasa natin ang isa sa pinakasikat na verse sa Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Dito makikita natin na ang pagmamahal ni God ay sacrificial. Ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak para tayo maligtas. Ang pagmamahal na ito ay agape love, unconditional at selfless. Hindi ito nakabase sa ating performance o worthiness. Ito ay freely given. Isipin mo ang isang magulang na handang magsakripisyo ng lahat para sa kanyang anak. Isang magulang na tatanggap ng hirap at sakit para lamang masiguro ang kaligtasan at tagumpay ng anak. Pero kahit gaano kalalim ang pagmamahal na iyon, hindi iyon makukumpara sa infinite love ng ating Heavenly Father. Sa Romans 5 verse 8, sinasabi dito na, But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Hindi hinihintay ni God na maging maayos tayo bago niya tayo mahalin. Minahal niya na tayo sa ating pinakamababang estado. Pinapakita na ang kanyang pagmamahal ay hindi transactional. In fact, sa Hebrew, ang salitang hesed ay madalas isalin bilang steadfast love, loving kindness o mercy. Ipinapakita nito ang loyal at covenantal love ni God na hindi nagbabago. Sa Lamentations 3 verse 22 to 23, mababasa natin ang the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Pinapaalala sa atin ang verse na ito na ang pagmamahal ni God ay consistent at dependable. Kahit tayo'y nagkukulang, nananatiling tapat ang Diyos. Ang love ni God ay hindi lang pangkalahatan. Ito ay napaka-personal. Sabi sa Zephaniah 3 verse 17, The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Isang intimate na larawan ito ng pagmamahal ni God para sa kanyang mga anak. Isipin mo si God na kumakanta ng may kagalakan para sa iyo, nalulugod sa iyo bilang kanyang precious child. Sa John 10, inilarawan ni Jesus ang sarili niya bilang good shepherd na kilala ang kanyang mga tupa sa pangalan. Iniiwan niya ang 99 para hanapin ang isang nawawala na mababasa natin sa Luke 15 verse 4 to 7. This is a very powerful image ng personal love ni God. Nakikita ka niya, kilala ka niya at patuloy kanyang hinahanap. Remember na ang pagmamahal ni God ay hindi tayo iniiwan kung nasan tayo. Kapag naintindihan natin ang kanyang pagmamahal, binabago tayo nito mula sa loob. Sabi sa 1 John 4 verse 18, There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ang love ni God ay nagbibigay ng peace. Tinatanggal ang ating takot at anxiety. Healing, inaayos ang mga broken na bahagi ng ating heart. And confidence, ipinapaalala na tayo'y fully accepted at valued ng ating Creator. Sa Jeremiah 18, inilarawan ni God bilang potter at tayo'y bilang clay. Kapag nag-yield tayo sa kanyang pagmamahal, hinuhubog niya tayo bilang vessels of honor. Ang pagmamahal niya ay hindi harsh o forceful. Ito ay gentle, ngunit transformative. Ang natural na response sa love ni God ay mahalin siya. Mahalin siya pabalik at mahalin ng iba tulad ng pagmamahal niya sa atin. Sa Romans 8 verse 38 to 39, sinisigurado sa atin na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pagmamahal ng Diyos. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth,
nor anything else in all creation will be able to separate from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang pagmamahal ni God ay hindi pansamantala o fickle or marupok. Ito ay eternal at unshakable. So ano man ang harapin mo, sigurado ka sa kanyang pagmamahal. As we close, I want you to remember na ang pagmamahal ni God ay hindi natin kailangang paghirapan. At kapag tinanggap natin ito, binabago nito ang lahat. Isipin mong mabuhay araw-araw ng fully aware sa pagmamahal na ito. Isang pagmamahal na nagagalak sa'yo, lumalaban para sa'yo, at hindi kailanman nabibigo. Heavenly Father, thank you for your incredible love. Thank you for loving us at our worst and for showing us through Jesus the depth of your love for us. Help us to grasp the height, the depth, and the length of your love. Transform us with this love so we can love you and others as you have loved us. In Jesus' name, Amen. Hey, thank you for watching, my friend. If na-bless ka ng video na ito, please like, share, subscribe, and follow me across all my social media to keep updated. Now, let's talk about business. Kung bago ka lang sa business and pakiramdam mo stuck ka or you are seeking more out of life, I teach people how to revolutionize their finances using biblical secrets and principles, all for free. Gumawa ako ng free video course for you, specifically designed para ma-unlock ang iyong potential and achieve breakthroughs in business. Hindi lang ito isang course, it's a journey toward the abundant life that God has planned for you. Just click the link in the description or in the comments to get your free access. Don't miss this out. Reclaim the life that God wants for you. Remember that your breakthrough is just one click away. See you sa mga next videos natin, and let's break limits with God's Spirit.